Hello, magandang umaga. Mag-aalauna na mo, no? Pasensya na, ngayon lang ako nakabalik ulit kasi napasubo ako sa isang pag-uusap. Mukhang hindi natapos na maaga. Medyo madaldal ang kausap. Medyo nakakahiya umalis habang nagdadaldal. Kaya ito ngayon, medyo huli na tayo dumating. Anyway, ang pag-usapan po natin sa ngayon ay itong ginagawa ng ating nung ating mga ni Rapi Tulfo at saka ni Win Gatchalian. So ang ginagawa nila ay para nagkakamutan sila sa kanilang likod, papabor-paboran. So ngayon, pag ang isipin mo ba naman yan, kung ang ibang tao ang nagkaka-problema at natunghayan nila, ay pasigaw-sigaw kagad yan. Pati si Win Gatchalian, hindi lang marunong sumigaw, pero tumitira rin. No? Kagaya kay si Harry Roque, pinagbalaanan niya. Pero ito sa ngayon, ang aking magpakita sa inyo, si Win Gatchalian at saka si Rapi ay pinapaboran ni Rapi Tulfo si Win Gatchalian nandoon doon sa naalala niyo yung sa plate number 7 ng sasakyan na kung saan nahuli ang Cadillac na puti, yan pang mayaman na sasakyan yan, na dumaan sa busway sa EDSA. Ang busway po ng EDSA, tandaan niyo po, ay para lang po yan sa mga number 1, sa mga carousel bus na dyan dumadaan para hindi matatraffic at para may encourage din ang lahat ng mga gumagamit ng bus na sumakay na sila ng bus at dyan dadaan at hindi sila matatraffic. At katunayan nga, mula nung nagawa na ngayon, ay wala na ako napansin na masyadong traffic sa EDSA lagi. So halos sa bihirang-bihira ng traffic sa EDSA. So ngayon, ang nangyari noon ay nung nahuli ng MMDA yung bus na yon, na pag-aari pala ng mga Gatchalian, no? Pag-aari ng kumpanya ng Orient na kumpanya lang ni Gatchalian. So ngayon, ang problema nung nahuli na, tinanong si Erwin Tulfo ng media, hindi ayaw sabihin kung sino may-ari. Bistado na nga lahat eh. Alam niya na, kilala na ng lahat kung sino ang may-ari ng Cadillac na puti na naglumabag sa bus protocol dyan sa busway kasi para lang sa emergency lang yan, at totoong emergency. Paano naman magkaka-emergency dyan paano magka-emergency dyan yung mga Cadillac, mga puti? Minsan nga, hinuhuli nila pati pati ambulansya na walang laman, nagkukunwari na may laman. Okay. So anyway, binabasa ko lang sa dilang. Ngayon, itong nangyari, ipapakita ko sa inyo. Si Win Gatchalian, in-interview siya ng media patungkol doon sa Cadillac na puti na nahuli na gumamit ng bus lane or busway diyan sa EDSA. Nung mahuli, muntik pang binungguan o sinagasaan nung driver nung Cadillac na puti yung babae na MMDA na traffic enforcer. Pinapabalik siya kasi ang traffic enforcer na babae, sa tapang naman nun, ay humarap siya sa sasakyan. No? At pinapabalik. Tapos, ang tagal pa bago umatras, bago para malumabas siya sa bus lane. Tapos, habang papalabas, pinapahinto siya ng MMDA para titikitan. Ayaw huminto. Kumbaga, umatras at sumibat. At sabi pa ni Rapi Tulfo daw, yung Cadillac na yun, bumalik pa. Nung bumalik siya, ang sinasabi pa nung bumalik ay, hindi ko alam kung anong purpose, pero kung may bumabalik, ibig sabihin nun, mayroong sadya. Anong sadya? Hindi, ang sadya siguro ay, kung may bumabalik, ibig sabihin, ang sadya nun siguro ay pagalitan ko sino humuli. Siyempre, number 7, kasi alam niyo bang plaka number 7? Bago ko sabihin, nais kong batiin. Good morning po, Sir Toto Idol, watching from Puerto Princesa City, Palawan. Maraming salamat. Si Millions Ko Vlog, magandang gabi.
Tapos ngayon ang nangyari nung ang plate 7 plate number 7 ay binibigay lamang po yan sa mga senador. So ibig sabihin, kapag nakakita ka ng sasakyan na ang plaka ay number 7, isa lang ang ibig sabihin nun, na ang sumasakay dyan ay senador. Okay? Hindi po pwede sasakay ang iba dyan maliban sa senador lamang. So ngayon, nagkaroon ng unang problema kung sino ba may-ari nun. So unang araw. So nung tinanong, kinabukasan hindi pa nalaman yan. So nag-viral pa, nag-viral. Tapos, ng bandang huli, ay nalaman na yung may-ari pala, yung kumpanya nila ni Gatchalian, nila ni Sherwin Gatchalian na senador, at saka nila tatay nila, at saka si Kenneth, ang kanilang kapatid na presidente ng kumpanya. Yun ang may-ari na yun. Pero, hindi kagad-agad sumuko, hindi sila lang papakilala. Ang sumuko niyan, yung driver nila. Kinabukasan sumuko sa LTO. Ngayon, ang pagsuko, ang problema, hindi nila binabanggit kung sino ang sakay. Ang driver lang, gusto nila palabasin na wala ni isa sa mga Gatchalian ang sumakay noon. Parang gusto nila palabasin na yung lumabag lamang ay driver nila. Parang gusto nila palabasin ng mga Gatchalian ay wala silang alam sa paglabag ng driver nila. Maniwala ba kayo doon? Ang driver susuway sa amo. May plaka pa number 7. Sino bang driver niyan? Gagamit ng bus lane na lalakad sa patakbuhin ng sasakyan na walang utos na may-ari. Ngayon, ang ating nakuha dyan na impormasyon, na ayon naman kay Rapi Tulfo, yung Cadillac na yon, nung gumamit ng bus lane, ay sumundo sa airport. Ang sinundo ay ang tatay ni Sherwin Gatchalian, galing sa Japan. So ngayon, ang sinundo, nung pauwi na, ay dumaan dun sa bus lane. Pagdaan doon sa bus lane, saka sila nahuli doon. Ngayon, kung bakit ayaw nila buksan yung pintuan, andoon yung tatay ni Senator Sherwin Gatchalian. So, inang kinatakutan nila, may escort pa at saka may driver. So, kumbaga, kunting siwang lang ng bintana, ay kinausap nila ngayon yung napilitan sila kausapin mga MMDA traffic. Ang problema lang, nang pinapatigil sila ng traffic enforcer para tikitan, ay umatras at lumayo. So, yan po, tingnan mo. Kung ganon ang driver mo, kung ganon po yung ugali ng mga empleyado mo, ibig sabihin po, ikaw na amo, ay ganon din ang ugali mo. Hindi gagawin ng mga empleyado yon ni Sherwin Gatchalian kung mabait sila, kung patas sila sa batas, kung gumagalang sila sa batas. Ngayon, bakit ginawa ng driver yun? At ang tigas ng ulo. Kumbaga, siguro na-pressure na sila at marami na makikilala na saka siya nagpakita sa LTO kinabukasan. At ang sabi pa naman, nung tinanong si Sherwin Gatchalian, sabi niya, ay bahala na yung LTO patakbo dyan. Anong ibig sabihin ng sagot nun? Mr. Sherwin Gatchalian, you are not forthcoming. You are not forthcoming in your obligation as a senator. Kung ako ang senador, anong gagawin ko? Ang gagawin ko, isurrender ko kaagad. Wala na maraming tanungan, wala na maraming investigasyon. Bakit ikaw pa inimbestigan mo pa? At bakit mo binigay yun ang sasakyan, ang number 7 sa pangalan ng kumpanya ninyo? Hindi naman yung kumpanya ang senador. Ikaw lang naman ang senador. Bakit mo binigay? Ito, ipapresenta ko sa inyo yung video na in-interview siya. At ipresenta ko rin yung video na yon na kung saan nahuli yung sasakyan na yan. Ang CCTV mismo ng MMDA ipapakita ko. At ipresenta ko rin si Rapi Tulfo na kung magalit sa mga tao, kung sigaw-sigawan ng mga tao nandun sa Senado at kung sa kanyang radyo na programa, ay kung ganon-ganon lang na parang hindi tao. Pero dito, bahag ang buntot niya kay Sherwin Gatchalian. O kung hindi man bahag, pinapaboran niya. Ano ba talaga double standard ka, Mr. Rapi Tulfo? Ha? Ngayon, kung double standard siya, tanong ko sa inyo, gusto niyo pa ba dagdagan ang Tulfo sa Senado? Ibaboto niyo pa ba si Erwin Tulfo at saka si Ben Tulfo? Na pareho din mga sigawista? Naninigaw lagi mga yan. Akala mo silang tama. Akala mo mga bright. Mga bobo naman yan. Sa totoo lang, ay challenge ko kayo sa debate. Kung sino magsasabi niyo kung galit kayo sa akin pag tinawag ko kayong bobo.
Sige, magdebate tayo. Kung ano na lang, nakapag-aral lang kayo sa college siguro sa journalism, akala nyo, you know everything. Akala nyo, alam nyo yung batas. Hindi kayo abogado. Malalaman nyo siguro batas konti-konti, pero nagmamayabang pa kayo, konti lang alam nyo, nagyayabang pa kayo sa batas. So ngayon, ito, alam mo na bang batas yan, Erwin Tulfo, sa paggamit ng bus lane? Alam mo na ang batas dyan, dapat may ticket kagad dyan. Dapat may sanction yang galing sa LTO. Dapat pwede suspendin ng LTO ang driver. Pwede suspendin ng LTO ang rehistro ng Cadillac na yan. Pero lumalabas dito, tinatabunan, tinatakpan, pinoprotektahan ni Rapi Tulfo si Sherwin Gatchalian. Pakinggan niyo, papakita ko sa inyo yung mga interview na ito. Itong problema sa ating bayang Pilipinas. Bayan natin ay panay panay yan ito papakita ko sa inyo. Tika muna, mali. Okay. Okay, habang inaayos ko, magkikwento ako. Bali, ang usapin dito, napapakita lamang na hindi pala talaga magaling na tao to si Rapi Tulfo at saka si Erwin. Sa panig naman ni Erwin, akala mo ay kung sino siyang mabait na tao. Pero ngayon dito, lumabas na nahuli ang sasakyan nila na gumawa ng bawal base sa ginawa ng driver nila. Siguro ang driver hindi naman dadaan yan sa busway sa bus lane sa EDSA kung hindi siya nagmamayabang na ang amo niya ay senador. Ito naman ang amo na senador, alam naman nila na sa kumpanya nila, alam na ng tao at alam ng tao na ang kanilang plaka ay number 7 naka-assign doon at lumabag. Bakit ipaimbestigahan pa niya? Bakit hindi na lamang siya magkusang loob na sumuko at ibalik ang plaka at pagalitan niya in public ang tatay niya? At pagalitan niya in public ang driver nila? Hindi niya ginawa. Kundi bagko, sabi niya, surrender ko na sa LTO, bahala na sila dyan sa LTO gumawa ng paraan. Iba yon Mr. Sherwin. Pareha pa man kayo ng kapatid ni Rapi na Erwin, kaya lahat ng win. Delikado sa Senado. So, ito nang idadagdag ko habang ilante natin itong aking ginagawa. So, gayon, ano naman ang dapat gawin ni Tulfo? Si Tulfo naman, dapat huwag na nating pamarisan at huwag na idagdag pa sa Senado ang kanyang kapatid. No? Ang kanyang kapatid na si Erwin Tulfo at saka si Ben Tulfo ay huwag nang i-elect sa Senado. Yan ang natin dapat gawin. At kailangan nating kontrahin, di ba? Kung maahalaga pa lang, kontrahin na natin. Okay? So ito tayo ngayon. Okay. Dali lang. Okay. Ito, i-play natin. So, anyway, habang inantay ko yung i-play, pasensya na kayo. Medyo pumalpak yung ginawa ko. Sana ba ako?
So anyway, basta ulitin ko lang, si Sherwin Tulfo, Sherwin Gatchalian ay lumalabas dito po na talagang pinoproteksyonan ang kanyang tatay. Tapos hindi siya willing na isugal ang kanyang karangalan, na pagalitan niya yung kanyang tatay, pagalitan niya yung driver nila, pagalitan yung mga kapatid niya, yung presidente ng kumpanya, na kung bakit ay dali Okay. So iyan lang ang aking iyan lang ang aking hinanakit sa kanila. Hindi nila pala kaya ang kanilang mga sarili na mailabas kung anong tama. So ibig sabihin, ladies and gentlemen, sa lahat ng mga ating mga opisyal, paano mo sila mababante na gumagawa ng tama o gumagawa ng masama? O paano mo sila mabibisto? Alam mo, magaling yan magsabi na ako malinis, magaling magtago ng mga ninakaw, pero may isang mga pagkakataon, mga ilan na mga pagkakataon na tinatawag na unguarded moments. Isa sa unguarded moments ito na pumasok yung kanyang tatay sa loob ng busway na 7 na bawal dyan yung mga pribadong sasakyan. Kahit nga senador ay bawal dyan. So pinasok niyan, lumabag na. Ano naman ang ginawa ni Sherwin? Parang pinoprotektahan niya pa rin kasi sinasabi niya ay nasumuko na daw ang driver nila, sinumiti na yung rehistro ng kanilang sasakyan at bahala na daw ang LTO. Tapos, kung ako naman sa kanya, hindi niya dapat ang ginawa niya yon. Dapat, out of delicadeza, sinurinder niya na ngayon ang plaka at magbabayad ng multa. Kagaya sa ginawa ni Chubby Chingson. Nahuli si Chubby Chingson, ang ginawa niya, bayad kagad, wala na maraming tanong, wala na maraming investigasyon. Basta nagbayad kagad si Chubby Chingson ng multa at nagbigay pa ng 100,000 doon sa mga traffic enforcer na humuli sa kanya. So, yan ang ibig sabihin, kahit ganun man si Chubby Chingson at kilala naman natin reputasyon nito, marami ng ang corruption cases sampa sa kanya, pero maganda ang kanyang pinakita na halimbawa dito sa usapin sa bus number 7. So, ito ngayon, iakit natin ngayon ang ating Ngayon si Rapi Tulfo naman, imbis na sigawan niya kagaya sa ginagawa niya sa ibang mga resource person, ay kanyang pinoproteksyonan si Rapi Tulfo. Si Erwin Tulfo. So anyway, sandali lang. Makaremove tayo nito. Hindi ko na lang to i-play kasi may lumabas na ABS-CBN eh. So, yan na lang ang ating pasasabi. Gusto ko sana i-play yan. Okay, hanggang dyan na lang muna tayo. Lumalabas kasi ang experience ko po, pag na-play ko na may lumabas na ABS-CBN, lagi po pina-plug ng ABS-CBN at makaka-copyright violation ako. So, ganun po. Pasensya na lang So, hanggang dyan na lang muna tayo. So, I think walang prinsipyo delikadesa. Basahin ko na lang ang inyong comments. So, Fall Guy and Driver. Sa tingin ko, hindi naman full guy yun. Pero ang puntos ko doon ay kung ang driver mo ay matapang, maglabag ng batas trapiko, ibig sabihin ganon din ang amo. Ibig sabihin kinukusinti ng amo. Alam niyo ba, sa batas natin, kung tuwing makakasagasa ang tinatawag nito mga sasakyan, obligasyon po ng tinatawag ng may-ari ng sasakyan na siyang managot. Ganon po yun. So halimbawa, nakasagasa, nakapatay sa sasakyan. Sino mananagot? Ang driver, ikukulong mo lang. Pero yung mananagot, magbabayad sa lahat ng danyos, yung may-ari. So dito kung may-ari, sila nag-Gatchalian, dapat managot sila. Ito naman si Erwin Tulfo, ay tira ng tira, ay ayaw niya babanggitin kung sino. Bakit ka takot? Bakit ka nabahag ang bundot mo, Mr. Tulfo, Rapi Tulfo? Double standard ka? Ngayon, tapos sa akyat pa yung dalawang kapatid na pare-pare din, si Mr. Sigaw, si Ben Tulfo, tsaka si Erwin. Ay, nako. Mga wala naman kayong alam sa batas Nakukunwari kayo na magagaling sa batas. Bayan ko, huwag nyo na po silang iboto. So, Ranger Baldimoro, maayong buntag, Senator Toto, wala na bang pag-asa yung kandidatura mo?
mayroon pa pong pag-asa, inantay ko na lang, no? At mind you, nagsubmit na po ako ng aking sagot at nalaman ko na binabakuran nila at ang magdidesisyon diyan ay talagang tatanggalin nila ako kasi mahigpit ang pakiusap daw ni Judge George Erwin na naman ito, Garcia o George Erwin Mojica Garcia na ang ulo ko hiniling na huwag akong mailalagay sa official list ng senador, ng kandidato pagka-senador. Si Oscar Villaroman, birds of the same feathers, flock together. Talagang ganon yan. Tapos sabi isa ni Facebook user, hindi ko nakita, pansin ang pangalan nyo, ha, pasensya na. Ay, mabuhay o kayo, sabi niya. Tapos, no to Tolpos, political Facebook user, political dynasty at abusado. Yan po ang resulta ng political dynasty. Sinasabi ko na sa inyo, nakikita nyo na. Abusado, kung abusado, ay talagang sa umpisa lang mabait yan. Wala pong taong mabait. Kahit ako, wag nyo akong kukonsintihin kung ako mananalo dyan. Ganun na kasimple. At sisikapin ko talaga na hindi ako, laging ako mabait, laging tama ang aking gagawin at hindi ako carry away o malalasing ng kapangyarihan. So, tapos JD Adaben, hello po, Dr. Engineer Toto, kasi mabuhay kayo, Bunyog Party List, Senate Listener, magandang gabi po, Crispin Rivera, Maya Paabak, Dr. Engineer Toto, Bunyog Kausing for Senator, Sevillano Sanyosa, tapos, sino pa, si Senator Rapi is a populist advocate but afraid to confront Duterte. He is selective. Tama, selective din siya at duwag. Facebook user, good morning, Tol, watching from Texas. So, good morning to, watching from Texas, no? Facebook user, good morning po, sir, Senator, idol, watching from Puerto Princesa, Palawan. Okay, so, yan po ang aking masasabi sa ngayon. At ano pa, si Joel Binaventura, anong rason para alisin kapag, sabi daw, nuisance, ako nuisance. Sabi siya nuisance, joke. So, kung sa English pa na term nila na ginagamit, my filing of my candidacy will put the electoral process in mockery and disrepute. So, magbibigay lamang ako ng masamang pangalan sa eleksyon kung tatanggapin ang aking kandidatura. Yun ang ibig na sabihin. Good evening, Sir Toto. Okay? Oscar Villaroman Jr., hanggang dyan lang muna tayo, ha? Pasensya na, medyo alanganin ang diskarte ko ngayon. At magandang gabi, Rapid Tolpo. At saka si Sherwin Gatchalian. Isa pa pala, pahabol lang. Nakita ko na naman kanina pala sa EDSA, sa Skyway, ang isang bus na naglalagay sa likod ng Erwin Tolpo, Senado 2025. Grabe. Tolpong palpakin, walang silbi, malakas lang bunganga. Bunganga lang naman ang malakas sa kanila. Archie Abad, good evening po, Engineer. Biyaheng Ligaw. Mabuhay ang mga kabunyog. Toto Kausing for Senator. Salamat po. Okay, hanggang dito na lang tayo.